Mga kaibigan, inyo bang napansin na ang target ng ilang mga senador na ang dating ay parang pro-Duterte ay ipiting itong si General Nicolas Torre na siyang direktor ng CIDG, dahil nga po ito yung nagpapatupad ng mga warrant of arrest. Okay? Dahil sa galaw ngayon ng mga senador, pinamuno ni Amy Marcos, ni Alan Peter Cayetano, okay, at saka ni Senador Bato de la Rosa, Jingo Estrada. Sino ba yung nag-participate dyan? Si Bongoy. Sila yung nag-participate dyan sa magkasunod na hearing ng Committee on Foreign Relations ni Amy. Okay? Committee on Foreign Relations, pero ang issue yung pagkakahuli kay Duterte. Okay? Ang iingay nila at nanggigigil sila sa ating mga otoridad dahil gustong-gusto nilang panagutin si Torre at si Pangulong Marcos. Yun naman talaga ang target nila eh. Pigain si General Torre kung sino nag-utos sa kanya, or paaminin nila si General Torre na si Pangulong Marcos ang nag-utos ng pagkaka-aresto. Talagang pinipilit nilang si Pangulong Marcos ay ituro para magalit ang mga loyal, ang mga Duterte supporters kay Pangulong Marcos. Talagang hinihikayat nila na magalit ang taong bayan kay Pangulong Marcos. Okay? Dahil nga pilit nilang pinipiga at kanilang pinapalabas sa interview sa media at sa hearing na merong mastermind, may nag-utos kung paano at bakit hinuli si dating Pangulong Duterte. Ayaw nilang isaksak sa kukote nila kung meron sila noon, na yung galaw ng Executive Department ay base sa warrant of arrest na dala ng Interpol galing sa ICC at pagpapatupad ng Republic Act 9851 para i-turn over ng Philippine government sa ICC ang dating Pangulo kasi meron siyang kaso at warrant of arrest. Yun eh. Gustong-gusto nilang palabasin na umamin ang mga cabinet secretary, ang military at ang pulis na si Pangulong Marcos ang nag-utos. Eh hindi naman aaminin ng mga yan. Kaya nga, matapos ang unang hearing at inimbok na ng mga cabinet secretary ang executive privilege under Supreme Court ruling, yung Ermita Neri ruling, ay talagang nire-respeto ng Korte Suprema ang executive privilege na hindi pwedeng magkaroon ng public hearing at i-reveal sa taong bayan ang mga sensitibong issue. Pero, kahit na may ruling ang Supreme Court, pinipilit pa rin nila. Kaya nga nagsagawa po ng isang hearing na naman si Aymin isang araw at nung hindi dumating, iba-iba ang sinasabi. Kakapatid po talaga, meron pong walang hiya. Meron po talagang isang kapatid na bukod tangi sa lahat. At dito po sa pamilya Marcos, sa magkakapatid na Bongbong Marcos, Irene ba at Amy, ito pong si Senator Amy Marcos ang talagang bukod tangi sa lahat. Dahil nga po, alam niyo po ba, sa totoo lang, napakadali lang po na ayusin etong problema na ito na ginagawa ni Amy. Kung gagawin niya lang na pumunta sa bahay ng kanyang nanay kada linggo, baka magkausap sila ni PBBM. At maitanong niya kay PBBM kung ano ba ang problema, ano ba ang naging problema, ano ba ang sagot sa problema, at ano ba ang naging resulta sa problema na sinasabi niya. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, kung magkakausap lang sana si Amy Marcos at si PBBM, tapos ang usapang to. Tapos, wala nang mahabang cheche-boreche. Wala nang Senate hearing. Kung gagawin lamang yan ng ating senadora. Kaya lang po, syempre, hindi gagawin yan ni Amy Marcos dahil si Amy Marcos ay ngayon po kiling na sa mga Duterte. Alam niyo po, ilang linggo, ilang buwan, kahit before pa ng kampanyahan, hindi po natin nakita na sumama sa family picture itong si Amy Marcos.
Kada Sunday po may post. Hindi man siguro every Sunday, pero lagi pong may post si First Lady patungkol po sa kanilang lunch with the former First Lady Imelda Marcos. Lagi silang may picture dyan. Nakikita natin. Minsan sila lang first family lang. Pero minsan kasama pati mga pinsan. Sila Martin Romualdez. Nakita ko pa nga isang beses. Nandiyan si Toby Chanco. Ang aming congressman. Dyan po sa sa Malabon ba? Nabotas. Toby Chanco. Malabon. Alam niyo po, ito po yung kumbaga hindi po talaga maayos ang gusot. Kung 'di ba, kung hindi po gagawa ng paraan si Amy Marcos at siya po ang pumipigil. Siya ang pumipigil. 'Di ba sabi niya, hindi daw sila nagkakausap ng kanyang kapatid. Marami daw humaharang. Kayo ba maniniwala kay Senadora ka, harangan ka para kausapin yung kapatid mo na presidente? Parang napaka-imposible naman, 'di ba? Parang napakalabo naman 'yan. Yan ang sabi ni Senator Amy. Sa isang interview. Hindi daw sila nagkakausap. Pero kung magkakausap kayo, kung gagawa ka talaga ng paraan, isang araw lang, itutuon mo lang yung isang araw na yon para halgilapin mong kapatid mo at makipag-usap ka. Closed door meeting, kayong dalawa lang. Tapos ang problema. Kasi may papaliwanag sa'yo ni PBBM kung bakit kailangan gawin ang isuko si Digong sa Interpol. Kung bakit kailangan nating sundin kung ano ang warrant of arrest ng ICC. Maipapaliwanag lahat ni PBBM yan. Hindi na kailangan ng mga Senate hearing, hindi na kailangan ng mga propaganda, mga in aid of Digong at in aid of destabilization ng gobyernong PBBM. Hindi na kailangan yan. Mag-uusap lang silang dalawa. Gagawa lang ng paraan si Amy. Kasi tingin ko si PBBM open eh. Kasi every Sunday nandoon siya sa kanyang nanay. Hindi man siguro linggo-linggo, pero siguro baka pumapalya din ng isang beses sa isang buwan, 'di ba? Pero ang importante, lagi nating nakikita na every Sunday may panahon si PBBM sa kanyang ina. Gano lang yung maglaan din ng panahon. Etong si Amy Marcos sa kanyang nanay, itaon niya ng linggo. Pumunta din siya dun sa bahay ng nanay niya at kausapin niya si PBBM. Kahit nandun pa, nakaharap pa ang buong pamilya. Diba, kung talagang gusto mong ayusin ang gusot sa inyong dalawa, kung gusto mo talaga na matahimik ang bansang Pilipinas, hindi ikaw ang gagawa ng gulo, hindi ikaw ang mag-i-initiate ng pagkakawatak-watak at hindi ikaw ang maninira sa kapatid mo. Pasalamat na lang tayo dahil merong Senate President Escudero na isang abogado na kanyang pinaglalaban ang Supreme Court ruling at nire-respeto ang executive privilege at hindi magpapagamit. Ito yung totoong gustong parating gawin ni Escudero. Hindi niya papayagan at hindi niya sasang-ayunan na magamit ng iilang mga senador o isang senador o dalawang senador na nasirain ang institusyon at pag-awayin ang Senado at ang Malacanang tungkol dito. Okay? Ang sinasabi ni Escudero, kahit na merong silang request ng subpoena, subject yan for review ng kanyang mga abogado ng Senate Council. Okay? At alam ng Senate Council na meron ng ruling ang Korte Suprema sa issue. Kaya malaki ang posibilidad na hindi matuloy ang subpoena at pagpapaaresto. Ngayon, nandun na tayo. Halimbawa lang, merong subpoena at iparesto ang mga cabinet secretary at General Torre. Okay? Ito naman si Alan Peter Cayetano ay talagang gusto niyang ipitin si Torre dahil magaling daw manghuli si Torre. Siguro dahil yung kanyang dalawang kaibigan parehong nahuli ni Torre. Si Kibuloy, kaibigan ni Alan Cayetano. Si Duterte ay kaibigan din ni Cayetano yan. So sabi ni Cayetano, magaling siya manghuli. Paano kaya kung siya, yung kanyang sarili, kanyang huhulihin din? O nakita mo naman yung mga ganon. Paano naman gagawin ni Torre yun? Sa tingin mo, susunod si Torre sa order nyo kung ayaw ng Malacanang? Pag sinabi ni Torre ng Malacanang, huwag mong ipatupad yung warrant of arrest na yan, huwag mong hulihin ang cabinet secretary, may magagawa ba si Torre?
Kasi si Torre ay under din ng Executive Department. Dahil ang boss ni General Torre ay si Marbil, PNP Chief. Ang boss ni Marbil ay si Secretary Remulla ng DILG. At ang boss naman ni Remulla ay si Executive Secretary Bersamin at si Pangulong Marcos. So under sila lahat ng Executive Department. So kaya kahit maglabas kayo ng subpoena o warrant of arrest, hindi yan ipatutupad ng PNP para hulihin ang sarili at hulihin ang Cabinet Secretary. So ito ay dalalang or nag-iingay lang itong mga senador na identify pro Duterte dahil until now, hindi nila matanggap na yung kanilang amo at yung kanilang pinagtatanggol nung una pa ay hinuli at ngayon ay nakakulong sa ICC. Eh naman si Alan Cayetano, hindi mo talaga pwede pang hawakan, although ilang beses na napunta ng Malacanang. Nagmamano pa kay First Lady yan. May mga okasyon sa Malacanang, nandoon yan. Grabe makasip-sip, makabaling-bingin sa Malacanang, di ba? Pero yan noong 2016, grabe kahit nung mga nakarama eleksyon pa, ang pagbatikos niya sa mga Marcos, napakatindi. Yung ang kanyang kapatid, tinutulungan pa ni Pangulong Marcos para doon sa alyansa para sa pagbabago, si Pia Cayetano. Pero dinidikdik niya itong Executive Department sa isyong ito. So halata mo kung saan talaga sila. Sa aking opinion, yung grupong yan, ng mga senador, na active dyan sa hearing na yan, hindi in aid of legislation. Gusto lang nilang talagang palaki ng isyong ito. Papanagutin si Pangulong Marcos, magalit ang taong bayan kay Marcos, lalo na si Amy mayroong personal na galit. Hindi ko alam kung ano yung galit niya sa kanyang kapatid, anong galit niya sa pamilyang Marcos, bakit siya ibang-iba. Sa lahat ng Marcos, ibang-iba ito si Amy. Ay sumasabay naman ito si Bato, sinasabay ito si Jingo Estrada, sumasabay si Cayetano. Ay di ba, ano ba ang layunin nila? Ay ano ang katotohanan. No? Ako naman naniniwala, hindi bibigay ang Malacanang sa inyo. Paninindigan ng Malacanang ang executive privilege na katulad ng sinabi ni Senate President Escudero. Ultimo kay Escudero, hindi kayo makakalusot. Yung sinabi ni Escudero na iparinig ko na sa inyo na isang araw na nire-respeto at dapat irespeto ng kahit sino ang ruling ng Supreme Court. Hindi pwedeng ang masunod ay iilang senador. Hindi pwedeng si Amy lang ang masunod, si Bato at si Cayetano. Dapat sundin at igalang ng institusyon ng Senado, ng buong Senado, ang Supreme Court decision na noon pa ay may desisyon na katulad ng kasalukuyang sitwasyon. Executive privilege. Ayan. Buti na lang po talaga si Chis Escudero ang ating Senate President ngayon. Naku baka kung si Mig Zubiri yan. Naku, alam natin na spoiled na spoiled. Etong si Bato, etong si Amy kay Mig Zubiri. Naku, hindi po hindi po pwede yan, di ba? Dapat makinig kayo sa inyong Senate President kasi ang Senate President nyo, abogado, matalino. Ikaw, Amy, hindi ka abogado. Diba? Kaya nga dapat ang kausapin mo, Amy, ay mga abogado na nakakaalam sa international law at sa ICC. Yan ang kausapin mo. Kaya lang, di ba, parang iniiwasan mo si Attorney Butuyan, si Attorney Ted Te at si Justice Carpio. Parang iniiwasan mo sila. Ano bang kinakatakot mo dyan sa mga abogado na yan? Dahil kontra sa naratibo mo, kaya hindi mo kinakausap, hindi mo pinapatawag para maging resource person sa iyong kangaroo court hearing. Dahil ba sa kontra to sa gusto mong palabasin na merong paglabag sa batas at unconstitutional at nalabag ang soberenya ng bansa sa ginawang paghuli kay Digong at pagpapadala doon sa ICC sa dahig? Ay nako, Senator Amy. Okay? So ano inyong masasabi dyan? Lutang na lutang, kitang-kita natin kung ano ang gusto nilang palabasin. Sirain si Pangulong Marcos. Pigain si General Torre para umamin kung sino nag-utos sa kanya. Pigayin ang mga cabinet secretary at military kung sino ang mastermind ng pagpapahuli. Nandun pa rin sila ngayon hanggang ngayon. Samantala, nakakulong na si Duterte. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran na siya isasalang sa International Criminal Court trial dahil meron siyang mabibigat na kaso. Ano ba yung ano ba yung crime against humanity? Napakabigat na kaso po niya. Pero itong mga kaalyado niya dito sa Pilipinas, nandun pa rin sila sa, kumbaga sa elevator,
Nandun pa rin sila sa ground floor. Ang pinag-uusapan paghuli. Samantalang magtatarayan na. Ay di ba? Pure publicity in aid of re-election. At saka, ang isa pang bottom line, isa pang gusto nilang palabasin ay papanagutin ang Marcos administration. Galitin ang taong bayan para magalit sa administrasyon. Yan ang isa sa mga purpose nila. Yan ang aking analysis at opinion. Okay? Opinion ko yan. Walang pwedeng magsabing mali. Dahil opinion ko ito. Yan ang aking observation sa nakakita ko sa galaw ng iilang mga senador na hindi makamove on until now. Why? Bahala na kayo. Please like and share na ang video ito. Nga po ba natin kung bakit po itong mga senador na ito, lalong-lalo na si Amy Marcos, ay hindi pa po makamove on. Diba? Halos mag-isang buwan na si Digong doon sa ICC. Prenteng-prente na si Digong doon. Masarap ang buhay, kain, tulog. Maganda ang mga health facility. Maganda ang kanyang condition doon. Naaalagaan siya ng maayos. Meron pang nutritionist sa kanyang mga pagkain. Bakit inaalala nyo pa? Gumanda nga ang kalagayan ni Digong, di ba? Etong si Amy Marcos talagang ano yata to, hindi mo malaman kung Duterte ba talaga to, kung may dugong Duterte. Ano mo ba si Duterte? Bakit ganyan ka, Senator Amy, di ba? Nakapagtataka naman na pinagpapalit mo ang kapatid mo kay Digong. Di ba? Mag-move on na kayo. Ang ganda na ng buhay ni Digong doon. Baka nga hindi man lang kayo naiisip niyan Baka nga wala man lang pakialam sa inyo si Digong Baka hindi man lang nga kayo naiisip ni Digong, hindi man lang kayo napag-uusapan ni Digong at ni Sara Duterte. Hindi man lang kayo nasasagi sa isip ni Digong. Pero kayo, puro kayo Digong dito sa Pilipinas. Di kayo makamove on, di kayo makaalis sa kakaisip na merong illegal doon sa paghuli kay Digong. Wala nang illegal doon. Tamang-tama nga lahat. Binigay lahat ng karapatan kay Digong. Dapat intindihin nyo din na meron talagang dapat pagbayaran si Digong doon po sa International Criminal Court. Meron siyang pananagutan, meron siyang kailangang sagutin na mga kaso. Meron siyang kasalanan talaga. Huwag kayong bias. Naturingan kayong senador ng bayan, nagiging senador lang kayo ni Digong Dapat ikaw, Senator Amy, next Sunday, puntahan mo na lang si PBBM kung gusto mong makakuha ng mga sagot sa iyong katanungan. Hindi yung ang mga kinakausap mo, si Bato, si Bongo, si Alan Peter Cayetano. Ayaw mong makinig sa Senate President. Di ang kausapin mo si PBBM, kapatid mo yun. Kausapin mo, heart to heart to kayo. Diba? Matatapos ang lahat ng agam-agam mo at magigising ka sa katotohanan walang illegal, walang nalabag na due process, walang unconstitutional doon sa paghuli kay Digong at pagpapadala dito sa ICC. Ay nako, napakadali lang yan. Napakadali lang, Senator Amy. Ayaw mo lang. Sobrang taas ng pride mo. At hindi ko malaman kung ano ba ang pinagpuputok ng butsi mo dito kay PBBM. Hindi ko malaman kung ano ba ang pinagmamarakulyo mo, kung ano ang pinagtatampo mo. Ginawa lang ng kapatid mo ang tama at you must be proud of it. I mean, you must be proud of it na ginawa ng kapatid mo ang tama. Ginawa lang ng kapatid mo kung ano ang pananagutan natin sa Interpol. Dapat yun ang tignan mo. Ang kapatid mo na presidente ay ginawa ang tama. Kasi kahit naman bali-baligtarin natin ang mga pangyayari, yun talaga yung tama. Yun talaga ang dapat gawin ni PBBM. Yun lang talaga, isuko si Digong. Kasi yun yung rule of law. Yun ang check and balance dito sa ating mundo. Kailangang pagbayaran ni Digong. Merong lehitimong warrant of arrest si Digong galing sa ICC.
kayo ang nasa mali, Amy Marcos. Ikaw ang nasa mali. Kaya dapat kausapin mo na lang yung kapatid mo para matigil na yung kalokohan mo dyan sa Senate hearing na yan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Kung hanggang ngayon nandito ka pa rin, nanonood ka pa rin dito sa aking video, subscribe na kaya Sir Mike Abe, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Maraming salamat po at syempre, sa mga manonood po natin diyan sa Santa Maria Bulacan. Ako, shoutout po kay Mami Mameng, Daddy Emil at kay Boss Ryan.